So, ulitin ko, sa panahon, dumarating ang tag-init, taglamig. No? Sa relasyon ng ating kapwa, ganon din. May tag-init, may taglamig. At kung ating dalhin naman sa relasyon natin sa Diyos, may tag-init at taglamig. Kaya sabi doon sa ating pagbasa, ano yung pagbasa natin? Sabi doon, alam kong matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap, alang-alang sa akin at hindi nanlulupaypay. Ibig sabihin, mainit na mainit. Buhay na buhay. Hindi nanlulupaypay. Ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo. Nanlalamig ka na sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Amen. So ang ating pag-usapan ngayon, bilang paghanda ng ating gagawing anniversary sa araw ng bukas ay pamagatan kong winter time o panahon ng taglamig. Andyan pa ba kayo? So, kung dumarating ang oras ng panlalamig o taglamig sa panahon, sa relasyon ng tao, ganon din sa pakipagrelasyon natin sa Diyos. Amen. So ito nga, ulitin ko, ito ang ating pagninilayan ngayon. Ating pag-aaralan kung ano ang ibig sabihin, definition ng taglamig at bakit may taglamig. Bakit nangyayari ang taglamig o panlalamig? At ang pangatlo, cure o lunas ng panlalamig o taglamig. Tatlo. So, ito po ang ating titingnan ngayon sa ating pagninilay bilang mga alagad ng Panginoon, bilang mga manggagawa ng ating Diyos. So, ang una, definition, ito po yung sinabi dito. Anong ibig sabihin ng taglamig? Ito ang oras na nanlalamig na tayo sa ating pag-ibig sa Diyos at sa Kanyang mga gawa. Nanlalamig na tayo sa pakikinig ng Kanyang mga salita. Ibig sabihin, wala ka ng gana. Nanlulupay-pay na, wala nang kabuhay-buhay. No? Sabi doon, it is the time when we grow cold in our love for God and His work. Wala tayong gana. So yun po, ang definition at ang ito pa, it is the time when we lost our interest in prayer. No? Ito yung oras na kung saan wala na tayo, hindi na tayo interesado upang manalangin. Wala na tayong interest manalangin, wala na tayong interest gampanan ang mga tungkulin na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Amen. Wala na tayong interest upang manalangin, wala na tayong interest halos sa mga prayer meeting. Dati, nandoon tayo sa iba't ibang mga prayer meeting, suporta tayo ng suporta, lahat ng mga prayer meeting. Lalo na pagka malapit sa atin, kasi nga, mainit tayo eh. Mainit tayo ng panahon yun. Ayaw mong umabsent sa gawain. Ganadong-ganado tayong umaten. Pero dumarating ang tinatawag nating taglamig. So, pag dumating yan, ito yung mga dahilan. Ibig sabihin na kaya tayo nanlalamig, wala na tayo. Ito yung tanda pala, yung tanda na nanlalamig tayo, dumating ang taglamig sa ating buhay spiritual, wala na tayong gana sa salita ng Diyos, wala na tayong ganang manalangin, wala tayong ganang makipag-usap sa Panginoon. No? Para bang ayaw mo nang makipag-usap sa Kanya, halos nakakalimutan mo na yung
panalangin. So yun po ang definisyon ng taglamig o panlalamig sa buhay spiritual. Ngayon naman, doon sa pangalawa, causes o mga dahilan ng panlalamig. The causes of winter time, yung tinatawag na abounding in iniquity. Pag sinabing abounding in iniquity, sagana ang kasalanan o kasamaan sa buhay natin. Sagana ang masama sa ating pamumuhay, nandoon, naningibabaw ang pamumuhay sa kasalanan o naging alipin pa rin sa mga kasalanan. Di ba? Kahit sabihin man natin, nasa gawain ng Panginoon, marami pa rin ang mga naglilingkod sa gawain ng Panginoon, tinatawag lingkod ng Diyos, pero sa sarili niyang pamumuhay, nandoon pa rin yung punong-puno pa sa pagkakasala. So ito po yung dahilan kung bakit nanlalamig. Dumating sa atin ang taglamig. Sabi ng Mateo 24:12, ang kasama ay lalaganap anupat na nalamig ang pag-ibig ng marami. O dahil nasa kasamaan. Ang isa pa dito, mga kapatid ko sa Panginoon, kung bakit dumating o dumarating sa buhay natin yung taglamig o panlalamig sa ating buhay spiritual, panlalamig natin sa Panginoon, yung tinatawag nating materialism. Materialismo. Sabi sa Mateo, Kabanata 13, talata 22, inalalarawan naman ng nahasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan. Ano pat ang salitay na wala na ng puwang sa kanyang puso, kaya't hindi makapangumunga. Ito yung nasa gawain na ng Panginoon. Dahil ito nga sa ating pagbasa, ang sinabi dito ng Panginoon, para ito sa mga Katoliko o Kristiyano. Sa mga Kristiyano, na kung saan kumilala na sa Panginoong Diyos, na tinanggap na si Jesus sa kanyang buhay. Mainit sa simula, pero dumating ang taglamig. Dahil ito nga po sa tinatawag na materialismo. Na-focus sa mga bagay na material. Halimbawa na lang, magtrabaho, sobra-sobra sa trabaho, sobra-sobra sa negosyo, wala nang puwang ang gawain ng Panginoon sa kanyang puso. Kaya nawawala. Amen. Kasi napokus na ang ating pananaw o paningin sa kung paano tayo kumita. Hindi masama ang nagtrabaho. Hindi masama ang magnegosyo. Pero, pag oras na ng gawain ng Panginoon, kalimutan mo muna yung anak buhay para sa Panginoon. Kung talagang mahal mo ang Diyos, paglaanan mo ng oras. Kung talagang mahal natin ang Diyos, kalimutan mo na natin yung mga bagay-bagay na naging hadlang sa ating paglilingkod sa Kanya. Ilaan mo yung oras mo para sa Diyos. Dahil yung oras na yan ay itinakda niya para sa iyo at sa Panginoon. At ikaw ay pinagkatiwalaan, kaya ka naging manggagawa, dahil may tiwala sa iyo ang Panginoon. So ito ang naging dahilan kung bakit minsan nakakaramdam tayo ng panlulupaypay. Ibig sabihin yan, dumating ang taglamig sa buhay spiritual. Amen? Kasi napokus sa material na bagay. Tingnan niyo po si Marta. Kilala niyo po si Marta?
No? Pag napokus tayo sa trabaho, minsan, naging reklamador tuloy tayo. Si Martha, nabisi. Dumating ang Panginoon sa kanilang tahanan. Si Martha ay kaibigan ng ating Panginoon. Ang tatlong magkapatid, si Martha, si Maria, at si Lazaro, magkaibigan o kaibigan ng ating Panginoon. So dinalaw ng Panginoon sila Martha at Maria. Pero napokus si Martha sa bagay na material. Napokus siya. Kaya nagreklamo siya sa Panginoon. Sabihin mo nga sa kapatid ko, tulungan naman ako dito. Pero ang sabi ng Panginoon, Martha, Martha, masyado kang abala. Wala ka ng panahon sa akin. Si Maria, pinili niya yung pinakamabuti. Pinaka-the best yung ginawa ni Maria. Binigay ni Maria yung panahon niya upang pakinggan ang mga itinuturo ng Panginoon. Si Martha kasi nakita niya dumating ang Panginoon kasama ang mga alagad. Siyempre, marami sila. 13 sila. Maaaring may mga kasama pang mga babae. Mga asawa nila. No? Di naman binanggit yon, pero kasama ang mga alagad sa pagdalaw ng Panginoon. Doon sila nag-prayer meeting. Nag-prayer meeting. Naniwala ba ka na may prayer meeting? Oo. Kasi nakikinig si Maria. So yun, ang naging dahilan na kapag ang mga bagay sa mundong ito, doon tayo nakafocus, mawawala tayo sa interest na makinig sa salita ng Diyos. Hindi naman masama yung ginawa ni Martha. Kaya lang, sabi ng Panginoon, masyado ka ng abala. Huwag mo nang abalahin mo. Di naman sinabi ng Panginoon na, hoy, magluto ka. Paghanda mo kami. Ang gusto ng Panginoon, masigit na gusto niya ay yung mas bigyan natin ng halaga sa buhay natin ang pakikinig ng kanyang mga salita. Amen. Ang pangatlo na dahilan kung bakit dumarating yung taglamig ay pag-ibig sa sanlibutan. Love of the world. 2 Timothy o ikalawang Timoteo, Kabanata 4, Talata 10, iniwan na ako ni Dimas dahil sa pagkahumaling sa mga bagay na pansanlibutan. Siya ay nasa Tesalonica, nagpunta sa Galacia, si Crescente, si Tito naman sa Dalmacia. So napokus si Dimas na humaling sa mga bagay. So nawala sa kanyang pagmimisyon, sa kanyang paglilingkod. So ito yung mga tao, no? Ito yung mga taong naging apektado sa pangyari sa buhay niya. Apektado ng kahirapan, apektado ng mga iba't ibang pagsubok sa buhay, mga iba't ibang problema o ibang hamon sa buhay. So, dapat ating titingnan sa buhay natin, sa ating buhay paglilingkod. Baka mamaya, dahil sa tinatawag kong sobra ng ating pag-ibig sa sanlibutan ito, kaya tayo nanlalamig sa ating Panginoon. Amen? Sabi doon sa unang Juan, Kabanata 2, Talata 15 hanggang 17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umibig sa sanlibutan ay hindi umibig sa Ama, sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman.
ang mga nakakatukso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa ama kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Amen. So ulitin ko, isa sa dahilan ng ating panlalamig o dumarating sa buhay natin ang taglamig sa ating buhay spiritual ay dahil sa pag-ibig natin sa mundong ito. Napokus din tayo. At ang pang-apat, backsliding heart. Pusong nagbabalik sa dating gawin. Nagbabalik na tayo sa dati nating pag-uugali, yung masama ang ating mga pag-uugali. So itong sinasabi ko, hindi ko sinasabi na nasa inyo yan, nasa atin, nasa akin, pero sinasabi ko ito, baka na isa man dyan, nasa atin. Kaya nangyayari na nalalamig tayo sa ating buhay paglilingkod. Amen? So nagbabalik ang ating pag-alinlangan sa magagawa ng Diyos sa ating buhay dahil nga nagbalik na sa dati ang laman ng ating puso. Nag-backslide na tayo. Amen? Kaya nga, ulitin ko, sabi ng Panginoon, hindi na kayo katulad ng dati. Kasi nag-backslide na. Amen po. At sabi sa Kawikaan, Kabanata 14, Talata 14, pagbabayaran ng tao ang liko niyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Amen po. So, ito po ang isa pang dahilan kung bakit dumarating ang taglamig sa ating buhay. Yung nagbalik ang ating puso sa dating gawin. No? Amen po. Ang puso natin ay hindi na katulad ng dati na mainit sa ating pag-ibig sa Diyos. Ang isa pa na tinatawag natin, dumarating yung taglamig sa buhay spiritual, yung negativity. Negatibong kaisipan. Laging negative ang nasa isip. Sabi ng Epeso, Kabanata 4, Talata 23, at talon tayo sa 29, sabi doon, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Talata 29, huwag kayong gumamit ng masamang pananalita. Sikaping lagi na ang pangungusap ninyo yaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng makaririnig. So, ang pagiging negative na pananalita, hindi pakinabang ito sa mga taong nakaparinig o nakikinig. Kapag negative na agad ang ating sinasabi sa ating kapwa, nakapagbigay ito ng panlulupaypay sa taong kausap mo. Sa halip na bigyan mo siya ng panibagong lakas, panibagong pag-asa, ibinagsak mo pa. Kaya, lalong nanlulupaypay. Lalong nanghihina. Bakit? Negative eh. Negative ang sinasabi. Tingnan niyo po, may mga manggagawa, ako marami akong nararanasan, sa aking mga pinupuntahan sa probinsya, maging dito sa atin sa Metro Manila. Pag naglalatag ako ng, siyempre kasama ko, kaya
ako, nilalatag ko yung, tulad sa sinabi ko sa inyo, nagtatanong ako kung kumusta ang preparasyon, yung budget para sa anniversary. Siyempre, kailangan kong malaman. Kaya minsan, may kausap ako, may tinanong ako na manggagawa, sis, nakahanda na ba yung para kay sa healing message sa MC o sa mga dapat bibigyan ng LO? Sabi nung sekretary, ito, nakahanda na. Binanggit yung halaga. Sabi nung isa, bawasan mo yan, sister. Masyadong malaki. Ano yan? Negative agad. Ha? Tapos, nung sinabi ko, baka may sumilip sa atin, face value, pag sinabing face value, kasama nating preacher na dadalaw sa anniversary. Sinabi ko, siyempre, bibigyan din natin sila ng labo pering na yung kaya natin, yung di mabigat sa kalooban. Sabi sa akin ng isa, kailangan pa ba, Brad? Sabi ko, preacher natin yan dito, kasamaan ko yan, umiikot sa inyo yan 1 taon. So may karapatan din po yan. Dahil nagpipreach sa inyo yan, hindi nga lang, lagi iniikot kami. So sila lahat, kaming lahat, pwede kaming dumalaw. Ngayon, alangan mang uuwi ang luhaan. Sabi ko, ganun ba, Brad? Sabi ko naman sa kanila, kung talagang wala, sabihin nyo lang sa akin. Sabi ko. Kasi kung wala talaga, wala namang problema. Kasi sabi nung isa, Brad, paano yan? Wala talaga kaming may dagdag para sa kanila. Sabi ko, huwag nyo nang stress ang sarili ninyo. No? Ang sa akin lang kung sakaling meron. Pero kung talagang wala, kami mga preacher, sabi ko, handa kaming tumanggap ng wala. Pero handa rin kaming tumanggap ng malaki. Handa kaming tumanggap ng maliit, handa rin kaming tumanggap ng malaki. Kahit wala, okay pa rin. Pero, alam mo naman, kung talagang wala o meron, makikita naman natin yan sa personalidad ng bawat isa. Alam naman natin kung may kakayanan ang bawat isa. Meron kasi mga taong kuripo talaga kahit meron. No? Meron talagang ganon. So dapat, magising na tayo doon. Wag na tayo maging negatibo. Amen po. Maging positibo tayo. Amen. Ngayon, sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Ano yung una? Definition. Pangalawa, causes o kadahilanan ng panlalamig o taglamig. Ang pangatlo, ito na po yung lunas ng taglamig. Cure of winter time. O lunas ng taglamig o panlalamig. Ang una po diyan ay isuot ang damit ng pagkamatuwid. Putting on the garment of righteousness. Amen po. Ito po yung lunas. Upang hindi na tayo tuluyang manlalamig sa ating paglilingkod sa Diyos, ng taglamig sa buhay spiritual, ay makalaya tayo. Ma-overcome natin ang naramdaman nating panlalamig sa ating buhay paglilingkod. No, sabi doon sa Pahayag, Kabanata 11, talata 8, pinagsuot siya ng malinis at puting-puting lino. Puting-puting lino, ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. Ano yung isusuot sa buhay natin? Yung mabubuting gawa. Yun po yung tinutukoy na damit ng pagkamatuwid.
matuwid. Yung paggawa ng mabuti. Amen po? Sabi ng iba, hindi tayo kayang iligtas ng mabubuting gawa dahil ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Hindi daw tayo kayang iligtas ng ating mga ginagawa na mabubuti. Para sa akin, tama yon. Kung ang mabubuti mong gawa na ginagawa mo ay hindi mabuting motibo. Kaya mo ginagawa yung mabubuting bagay dahil ang motibo mo para makilala, sumikat. Di ba? Eleksyon na naman. Maraming gumagawa ng mabubuti. Bigay dito, bigay doon. Ayuda. Ha? Kinukuha na yung mga pangalan. Ito, may mga ID na pinamimigay. Para saan yan, sister? Para saan po yan? Para sa inyo yan, pag dumating yung ayuda, mayroon kayo. Ano yan? Party list. Kay ano yan? Kay senador yan. Ano po? Hallelujah. No? Yung mga ganyang motibo, mabubuting gawa yan, pero ang motibo ay hindi maganda. Bakit? Pangsariling motibo. Hindi tayo kayang iligtas niyan. Hindi tayo kayang iligtas. Pero kung ang ating ginagawang kabutihan ay ayon sa kalooban ng Diyos, maliligtas tayo. Bakit? Sinabi niya dito Pinagsusuot siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay mabubuting gawa ng mga hinihirang ng Diyos. So, sino ba yung hinihirang ng Diyos? Tayo yon sa ating panahon. Kung naniwala kayo hinihirang ng Diyos. So, palagay ko naman, talaga namang naniwala kayo kasi kahit na ilan na lang kayo, nanatili kayo. Kaya nga lang, naranasan ang taglamig. Ito, katotohanan po yan. Kasi ako, naging coordinator ako ng 8 taon. Pero, naramdaman ko yan sa buhay ko. Kaya lang, na-overcome ko kaagad. Dahil kapag pinabayaan mo yung panlalamig mo sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, dadalhin ka sa pagkalugmok. Nung araw, di siyempre, ang trabaho ko, pagpipinta. May isang sitwasyon noon na may order sa akin na kailangan matapos paintings. So, mga 3 piraso yon. Na ang kahalagahan naman noon ay nasa 4,000. No? So, malaking bagay yon, 4,000 nung panahon na nagpipinta pa ako. Araw ng Sabado, naisip ko na hindi muna ako pupunta sa Ambil. Magpipinta muna ako. So ito yung ginagawa ko. Sabi ko, total, may radyo naman. Tututok na lang ako sa XI. Nakikinig ako mula umaga. Walang lipatan yun hanggang sign off. Lahat, pati yung mga ibang programa, nakikinig na ako dyan. Kahit kay Piligayo. Lahat yan. Pinapakinggan ko. Habang nagpipinta ako. So, natapos ang buong araw ng Sabado na natapos ko yung paintings na order sa akin. So, sabi ko, okay pala. Pwede palang kumita habang nakikinig ng salita ng Diyos. Ito na ngayon, pumasok na sa isip ko, di na muna uli ako pupunta sa Ambil. Magpipinta na lang ako, total, nakakakinig naman ako sa radyo. So yun, naging gano'n na, dinala na ako unti-unti. Pero di ko alam na unti-unti na pala akong hinatak ng demonyo.
Hindi, ganun ginawa uli. Pipinta. Sabi ko, maganda pala eh. Kikita na, nakapakinig pa. Hanggang tumagal ng isang buwan, ganun ang ginagawa ko. Kaso, nung gabi, tinawag ako kasi yung pintahan ko sa labas ng bahay namin sa pinakasala namin, yung mga anak ko nanonood ng singing contest. Panahon nila Sarah Hieronimo, Christian Bautista. Sabi ng anak ko, tingnan mo ba, ang galing ng boses, ang ganda kumanta. Di sumilip naman ako. Ang ganda nga, ang galing nga. Tika muna, patayin ko muna yung radyo ko. Kasi nakikinig ako sa XI eh. Patayin ko muna, saka na lang ako makinig. Sabi na napokus na ko sa panonood sa telebisyon. At tuwing Sabado, di na ako nakikinig sa XI. Pag oras na ng singing contest, inaabangan ko na yung mga naglaban-laban hanggang sa sino yung nagcha-champion. Pero mabuti na lang, pinaalala sa akin ng Panginoon. Kumilos ang Espiritu Santo sa buhay ko. Biglang may narinig akong tinig. Ayan ang gusto mo, comfort zone. Ayaw mo nang mainitan, ayaw mo nang maulanan sa ambil, kaya di ka na dumadalo. Inuuna mo na, napupukus ka na sa anak buhay. Sabi ko, oo nga. Sabi ko, Lord, sorry. Mula ngayon, kahit magkano kayang order ng paintings na yan, pag Sabado, burado na yan. Pupunta na uli ako sa ambil. Kaya doon ako nakarecover. Di ko alam, dinala na ako doon sa sitwasyon na nanlalamig na ako. Wala na akong interest pumunta sa ambil eh. Wala lang akong interest makinig. Dahil doon ako napokus sa mga palabas sa telebisyon. Nisip ko, sa replay na lang ako sa paglunes. Dahil meron niyang playback. Kahit Lunes, di na rin ako nakapakinig. So yun po mga kapatid ko sa Panginoon, no? Nasisira tayo. So para tayo makarecover, yung kabutihan ang nasa isip natin. Yung paggawa ng mabuti. Tuloy-tuloy na paggawa ng mabuti. Amen po ba? Bilang matuwid, na mga lingkod ng Panginoon. Bilang matuwid, patuloy tayong sa buhay ng mga salita ng Panginoon na ayon sa kanyang kalooban. Ang pangalawa, mga kapatid ko sa Panginoon, ang una, putting on the garment of righteousness. Pangalawa, feed our spirit on the Word of God. Words of God. No? Pakanin ang ating espiritu ng mga salita ng Diyos. Hindi yung iba ang ipapakain natin. Amen? Sabi ng Mateo 4:4, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawis sa bibig ng Diyos. Amen? So, hindi lang tinapay o pagkain pang pisikal ang kailangan ng tao, kundi yung salita, ang pagkain ng kanyang espiritu. Amen? Salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ito ang nagpapabago sa buhay natin. Kapag napakinggan mo ng salita ng Diyos, kapag tinanggap mo talaga ito ang pagkain ng iyong espiritu, araw-araw, unti-unti tayong magkaroon ng pagbabago ng pananaw sa buhay. Kapag babad tayo sa salita ng Diyos,
unti-unti tayong lilinisin ito. Amen? So, ang salita ng Diyos ay Espiritu na nagbibigay buhay sa atin. At sabi nga ng Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 6, talata 36, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Amen? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. So napakahalaga mga kapatid ko sa Panginoon na ang ating Espiritu ay laging makapakinig ng salita ng Diyos. Ito ang pagkain na tatanggapin natin sa araw-araw. Hindi yung balita ng mundo. Kasi kapag doon tayo napupokus, yan ang ipapakain natin sa Espiritu natin, yung masasamang balita, natatangay tayo doon. Amen? Nadadala tayo. Tulad ng ating pinag-usapan kanina. Di ba? Pero, ako, kahit na ganun ako, hindi ako magpapatalo doon sa akin. Hindi ko ipagpalit yun ang aking relasyon sa Diyos. Dahil lamang sa mga taong itong nasa paligid natin. Na sila maging dahilan upang mapalayo tayo sa Diyos. Papayag ba tayo? Siyempre hindi. Kaya ang ipakain natin lagi, salita ng Diyos, hindi salita ng mundo. Hindi yung mga reklamo ng mga kasama natin ang ating pakinggan. Kapag may napakinggan na tayo ng mga negativity, na panalita, i-cast out na natin agad. Dahil kapag pinabayaan mo yan, na makinig ka rin dyan, bandang huli, nagdalawa na kayong negatibo ang kaisipan. Sasabihin, bakit kailangang magbigay tayo dyan? Pwede namang hindi. Oo nga, pwede namang hindi. Oo ka na, sangayon ka na doon eh. Matatangay ka eh. No? Sa halip na hindi ka reklamador, naging reklamador ka na rin. Dahil siya ang ini-entertain mo, ini-entertain ng iyong espiritu. Amen? So yun po mga kapatid ko sa Panginoon. Ha? Ano yun? Ha? Pakanin ng ating espiritu ng mga salita ng Diyos. Huwag iba-ibang pakain, no? Kung sa, madalas kong sabihin ito, kung sa physical nating katawan, para lumakas, vitamina, mga vitamins ang ating tinitik, para magkaroon tayo ng malakas na immune system, dahil kapag malakas ang ating immune system, hindi tayo basta tatalaban ng sakit. Diba? Ganon din sa ating buhay spiritual. Kung ang mga vitamins na yan na binibili natin, pampalakas ng immune system, yung salita ng Diyos ang vitamins sa ating espiritu upang lumakas din ang immune system ng ating espiritu. Dumating man ang mga problema, dumating man ang iba't ibang pagsubok, o ano pa man yung mga sitwasyon ng buhay, hindi ka natitinan, hindi ka nalupaypay, hindi ka nalalamig, hindi ka nadadala sa mga problema na iyong naranasan. Wala ka mang pera ngayon, hindi ka nalupaypay dahil may Diyos kang inasahan, nananalig ka na may gagawin siya sa buhay mo. Amen? Hindi mawawala sa isip natin na tayo hindi pabayaan ng Diyos at patuloy tayong naniniwala na hindi niya o hindi siya sumisira sa kanyang pangako. Ang pangako ng Diyos, marami siyang pangako sa atin. At ang isang numero ng pangako niya, kasama niya o kasama niya tayo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. Kung lagi nating kasama siya, aba, hindi tayo manghihina. Kung ating pinanghawakan, na dumanas man tayo ng kahirapan, alam natin na kasama natin ang Diyos. At sinabi naman ng Panginoon na ang mga sumusunod sa Kanya ay daranas ng paghirap. Kaya sabi nga niya, kung ibig ninyong sumunod sa akin, maglingkod sa akin, humanda kayo
sa mga paghihirap. Katulad ng ginto ay tinitest upang maging maganda o matibay na ginto. Ang ginto ay tinitest sa apoy, di ba? Para maging magandang uri na ginto. Amen po? So sa atin, bilang mga alagad ng Panginoon na kanyang pinagkatiwalaan, iba't ibang pagtitest din sa atin. Sinusubok ang bawat isa sa atin. Minsan, dumaranas sa atin yung mga karamdaman, sakit, yung kalusugan mo. Pinanghihinaan tayo. Bakit nangyayari yan? Pinahintulutan ng Diyos yan upang masubok kung gaano tayo katibay. Ang numero unong pinanghahawakan ng demonyo, yung pinaka-sandata niya na ginagamit sa atin, yung ating pisikal na katawan. Kapag nagkasakit ka na, kapag nakaramdam ka na ng hindi mabuti sa iyong pisikal na katawan, at pag hindi mo naramdaman na ikaw ay gumaling, ilang taon na, nanlalamig ka na. Sasabihin mo, wala yata ang Diyos, bakit hindi ako pinagaling? Wala ka nang ganang dumating o pumunta sa gawain. Dito na lang ako sa bahay. Ang hirap na maglakad, masakit na ang tuhod. Masakit ang paa ko. Di ba? Ito ang pumipigil minsan sa atin. Yan ang pinaka-stronghold ng demonyo sa buhay. Yung physical nating katawan, di ba? Ginawa niya sa buhay ni, sino ba yung nagkasakit? Si Job? Si Job ba yun? Di ba yung katawan? Naagnas? Hindi kayang tibagin si Job sa nasubukan na nawala yung ari-arian, na bankrupt, namatay ang lahat na alagang hayop, namatay ang mga anak. Lahat nawala sa kanya. Matatag pa rin si Job. Ginawa ng demonyo, nagkasakit si Job. Naagnas, inuuod ang katawan ni Job, pero buhay si Job. So, isa po yan sa ginagamit ng kaaway na pinahintulutan ng Diyos sa atin na mangyari. Ano dapat natin gawin? Itong pangatlo, always pray upang mapagtagumpayan natin yung taglamig. Amen? Laging manalangin. Dahil ito ang pinakamatibay na sandata laban sa anumang gawa ng masasama. Laban sa lahat ng mga pagsubok sa buhay. Panalangin. Laging manalangin. Amen po ba? Lagi tayong dumulog sa Diyos. Huwag tayong magsawang makipag-usap sa Panginoon. Di man tayo dinirinig sa pakiramdam natin, hindi man tayo dinirinig ng Diyos. Huwag kang magsawang manalangin. Amen? Hindi tayo dapat manghinawa. Ang Panginoon nga madaling araw pa lang, nalangin na siya. Pero kahit na nanalangin tayo, hindi man tayo answered prayer,
Anong sabihin natin? Huwag tayong magtampo sa Diyos. Kalooban mo pa rin, Panginoon, ang masusunod. Di ba? Yan ang tunay na hindi nalalamig sa Diyos. Dumanas man ang sitwasyon na hindi maganda, mga pagsubok, tingnan mo ating Panginoon, Ama, maaari po bang alisin mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito? Ilang ulit siyang nanalangin, lumabas na sa kanyang katawan na ang pawis ay dugo na. Nagsusumamo siya sa Ama, sa kanyang Ama, na huwag na niyang daranasin yung hirap na daranasin niya. Saro ng paghihirap. Pero sabi pa rin niya, hindi ang kalooban ko ang masusunod, kundi ang kalooban mo. Amen. Masusunod ang kalooban ng Diyos. Kasi yan ang intindihin natin na minsan sa ating mga panalangin. Minsan hindi tayo naririnig eh. Akala natin hindi tayo naririnig. Pero nadinig tayo ng Diyos. Kaya lang, pinahintulot pa rin niya na mangyari yun dahil kalooban niya. Alam niya kung gaano kakatatag. Alam ng Diyos Ama kung gaano katatag ang kanyang anak na si Jesus. Alam ng Diyos kung gaano tayo katatag. Kaya nandyan, pinahayaan niya na mangyari ang mga pagsubok sa buhay para makita niya kung talagang hindi ka nalalamig sa Kanya. Kapag lagi tayong nanalangin, ibig sabihin niyan, buhay na buhay pa ang ating pananalig sa Diyos. Oras na hindi na tayo nanalangin, ibig sabihin niyan, dumating na ang taglamig sa buhay spiritual natin. Amen? Sa ating panalangin lagi, ibig sabihin yan, hindi tayo nalalamig sa ating pag-ibig sa Diyos. Amen po?